'Di ba? Hindi na ho sila nakakatulong mga kababayan sa pagpapaunlad ng bansa, eh hinahatak pa nila pababa ang gobyerno ng Pilipinas. Biruin niyo po 'yun. Ito po malaking tulong po 'to sa ating bansa, mapapabilis po ang transportasyon mga bossing. Eh nung ako ho nasa Singapore, hangang-hanga po ako sa Singapore mga kababayan. Bakit ho? Kasi po nung nandoon ako, taon ng siguro 2009 ata o 2010 ako umalis ng Singapore. Diyos ko po, 8 na yung linya ng tren, eh. Wala kang problema, hindi mo kailangan bumili ng sasakyan. Bakit 'to? Kasi, yoong buong Singapore pinapaligiran po ng tren mga bossing, 'no? Pagbaba mo pa lang sa iyong bahay, oh, hindi ka na mauulanan. Lahat po 'yun, lahat ng sidewalk nila meron pong mga bubungan. Pagbaba mo ng bahay mo mag-aantay ka ng bus, tapos dun ka mismo sasakay. Oh, malapit lang doon sa bahay mo yung bus station. Alam niyo po gagawin niyo? Ano lang, dun lang sa kanto magbabas ka pa, tapos sasakay ka na ng tren. Kung saan-saan ka na po, malilibot mo na ang Singapore. Yun din po sana ang mangyari sa Pilipinas, mga bossing. Which is, eto po, yung panunungkulan naman po ni Pangulong Bongbong Marcos ay hindi tayo pinapabayaan yung mga karapat-dapat, no? At magagandang proyekto naman po na inumpisahan ng dating Pangulo, eh ayan po itinutuloy. 2 subway station done within Marcos term. Ang tanong, matatapos daw ba ito? No, bago matapos ang termino. Yung kabuuan, malabo daw ho kasi maraming mga delay at madaming mga kung ano-ano no na naabutan po yung bagong secretary ng DOTR. Hmm. Good news po 'yan mga kababayan, 'di ba? Oh, ngayon po eto pa, kasama din po nitong topic na ito, another good news mga bossing, oh. Nakikita niyo po 'yan, 3.5 hectares po 'yan mga bossing. Kauna-unahang greenhouse facility sa bansa binisita ni Pangulong Bongbong Marcos. 3.5 hektarya mga boss. Ano po? Bakit po ito ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan? Para ang kagutuman sa Pilipinas ay ano, hindi magtuloy-tuloy. Para ang kagutuman sa Pilipinas ay mabawasan. Biruin mo ang ano yung mga nakatanim diyan, yung magagandang klase po ng gulay, mga bossing. Yung magaganda, yung mga carrots, yung mga lettuce, sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, pang-restaurant yata lahat ng mga nakaano nito, mga pang-sosyalin ho eh. Hmm. At ito pa, take note mga bossing, ito po ay makakatulong sa pagbaba ng presyo ng mga gulay ho, mga kababayan. Ganyan ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan nyo ho, i-minute na lang ho namin ano, dahil ho, may music eh, baka ma-copyright po kami. Oh. Meron po ba sa ibang presidente, naisip po ba ng ibang presidente yan? Hindi. Pinoprotektahan ba ng mga ibang presidente yung mga farmers natin? Hindi. Dito po yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Oh. Oh, di ba? Malinis, maayos, ang gaganda ng gulay. Oh, kung makikita nyo mga kababayan. At dito naman sa proyektong ito, mga kababayan, alam ko, hango po, no, yung teknolohiya ay from Israel. Less tubig ang gagamitin pero matataba yung mga gulay. Mayayabong po yung mga gulay. O saan ka pa? Di ho ba? Bagong teknolohiya ho, mga kababayan, ang susi. Yung puhunan, mababa, pero ang lago ng mga gulay, mas madami. Kaya natin nasabi na ito po ay makatutulong sa pagbagsak ng presyo ng mga bilihin sa Pilipinas. Nakita nyo? Kayo, ano ginawa nyo? Puro kayo pamumulitika kay Pangulong Bongbong Marcos. Puro kayo kalokohan ang ginagawa kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero itong tao na to, tuloy-tuloy lang ho sa pagtatrabaho. Di po ba? Walang patid. Bahala kayo dyan. Manira kayo. Bahala kayo kung ano sabihin nyo sa akin.
Ang importante, gagampanan ko ang trabaho ko bilang Pangulo ng Pilipinas at hindi ako magpapaapekto. Hmm. Nung nagpa-interview naman kay Katunyeng, nasabi lang na reconciliation para doon sa mga kapwa natin pangkalahatan yun ay reconciliation. Hindi ho para sa mga Duterte lang, feeling naman kayo. Masyado naman kayong madaming nakaing saging. Puta, mga assuming. Mga assuming na sila lang po ang pinatutungkulan ng presidente. Pero anyway, wag na ho nating sirain yung napakagandang balita na po na yan. Kauna-unahang greenhouse facility sa bansa binisita ni Pangulong Bongbong Marcos. Meron ba sila niyan? Wala. Lahat po yan, Bongbong Marcos Care. Oh, di ba? Ngayon mga kababayan, nakikita ko kayo dyan sa comment section. Ayoko lang bumanggit ng inyong pangalan para fair naman po sa lahat. Alisin ko na ito. Ngayon naku, labo-labo na to. Nakalimutan ko kasing ipaglalagay dito sa harapan ko yung mga topic natin. No? Pero hindi, gagawin pa din nating maayos at smooth yung ating pagbablog ho. Ngayon mga kababayan, nakita nyo naman po yung positibo na nangyayari po sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, yun kaya doon sa sa Davao. Ito nakakatawa ho, mga bossing. Nakakatawa ho ito, no? Pero kapag titignan natin sa seryosohan, kamusta naman yung pamamalakad ng mga Duterte sa Davao? Okay naman daw ho, mga bossing. Okay, ang mga Duterte sa Davao. Yun nga lang, lunod kami dito. Baha dito sa Davao. Ay, nako po. Yang mga Duterte, nauna. Sila pa yung nauna. No, nasaan yung mga flood control ni BBM? Ngayon po, wala silang masabi. Tikom ang kanilang bibig. No, bumabaha po sa Davao. Ay, hindi. Kasi nando sila lahat sa Netherlands. Si Baste nandoon. Yung kanilang mayor. Ngayon, Vice Mayor, nandun pa din. O di ba, biruin mo, yung Davao, binabaha ho, mga kababayan, pero sila nandoon. Si Pulong, mukhang nandoon din. No? Nung 2016 ho, ungkatin ko lang ho ng konti, mga boss. Nung 2016, takbuhan ng pagka-presidente. Bandang Pebrero, 2016 ho, mga kababayan. Doon ko lang ho unang narinig yung pangalang Rodrigo Roa Duterte o Rodi Duterte na mayor daw po ng Davao. Ang daming kumakalat na magandang balita sa Davao ho. Mga bossing, meron pang sinasabi, safest city in Southeast Asia. Sabi ko, wow, talaga.